Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang nakakaakit na lalaki. Pinagpapantasyahan ng babaeng si Bianca ang isang lalaking naliligo sa ilog. Ang ganda naman kasi ng hugis ng katawan ng lalaki. Maskulado at talaga namang may 8 bukol na hugis pandesal sa tiyan, o mas maiging tawagin na abs. Ang parte ng lalaki na kinababaliwan talaga ng mga babae. Namumutla at nakikiliti si Bianca sa kanyang ginagawa habang nanonood sa lalaki. Ibang level ang kanyang pagpapantasya dahil ilang araw na niya yung ginagawa. Nasaan na ba yun? Tanong na lang ni Bianca sa sarili nang mapansing nawala ang lalaki sa ilog. 2 minuto pa ang nakalipas. Napalundag sa gulat ang dalaga nang may magsalita sa kanyang likuran. "Ako ba ang hinahanap mo?" Tanong ng lalaki. Napatitig si Bianca sa basang katawan nito na parang diamanteng kumikinang dahil sa sikat ng araw. Oo. Gwapo mo eh. Wika ni Bianca na hindi na napigilan ng sarili. Bakit hindi mo ko samahang maligo?" Tanong ng lalaki. Tila ba may kung anong gayuma sa pananalita ng lalaki, dahilan para pumayag agad si Bianca kahit hindi naman niya ito kilala. Dala na rin siguro ng kanyang pagpapantasya. Siya nga pala, Marco ang pangalan ko," sabi ng lalaki. Ako naman si Bianca. At doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Nakalaunan ay nauwi sa isang matamis na pagtitinginan. "Gusto mo bang isama kita sa kubo? Maganda doon. Madalas akong natutulog doon kasi sariwa ang hangin." Wika ni Marco habang hinahaplos ang braso ng dalaga. Sige pa. Walang pag-aalinlangang sagot ni Bianca. Lulubog na ang araw nang pumunta sa kubo ang dalawa. Masaya si Bianca noong mga oras na yon dahil akala niya langit ang kanyang pupuntahan. "Bianca, ang ganda-ganda mo," wika ng binata sa kanya. Marco. Hindi na nakapalagang dalaga nang ipasok siya sa kubo ng binata. Hinalikan siya ng binata. Ngunit sa puntong yon, nagtataka siya dahil may kakaiba sa halik ni Marco. Marco, nasasaktan ako. Daing ng babae nang maramdamang sumasayad na ang ngipin nito. Ngunit nang tingnan niya ang mukha ni Marco, nagulat siya nang makitang nanlilisik ang mga mata nito. Naglalaway at nakatingin na parang demonyo. Marco, bakit ka ganyan? Takot na tanong ni Bianca. "Ang sarap mo, Bianca. Pero mas masarap sigurong makita kang tuwid ang mga paa," wika ni Marco. Aligaga ang mata nito na tila ba nababaliw na. Sinubukang tumakas ni Bianca sa kamay ng binata. Ngunit nahawakan siya nito sa buhok. Iginapos siya sa haligi ng kubo. Pinagsasampal hanggang sa manghina na ang babae. "Akala mo ba may gusto ko sa'yo? Wala! Gusto lang kitang patayin!" Walang pagdadalawang isip na nasabi ng lalaki. Nanginginig sa takot si Bianca. Hindi niya inaasahan na sa likod ng kagwapuhan ni Marco, nagtatago pala ang isang demonyong imahe. Kumuha ng martilyo si Marco.
Pinagpupupukpok nito ang mga daliri sa paa ni Bianca. Halos humiwalay ang kaluluwa ng dalaga sa sobrang sakit at hapdi ng kanyang mga daliri. Hindi pa nakontento ang baliw na lalaki. Pinagpupupukpok pa ang kanyang tuhod hanggang sa durog na ang mga buto niya. Tila ba namamanhid na rin ang kanyang buong katawan. Sa huling paghataw ni Marco ng martilyo sa kanyang tuhod, ay doon na siya nawalan ng malay. Akala ni Bianca ay matatapos na ang buhay niya. Pero nagising na lang siya sa isang kwartong kulay puti. Sa gilid niya ay may isang nurse. Nakahinga ng maluwagang dalaga. Nakaligtas siya sa kamatayan. Base sa pulis na naghihintay sa paggising niya, natagpuan siya sa isang liblib na lugar. Akala ng suspek ay patay na siya, kaya itinapon na lang ng basta. Nang marinig ni Bianca ang pangalan ng lalaki, ay muling bumalik ang takot sa kalooban niya. Demonyo! Demonyo! Mamamatay tayo! Nanginginig na sabi ni Bianca habang kinakausap ng pulis. Hindi pa rin nahuli si Marco. Sa lumabas na imbestigasyon, nalaman ni Bianca na isa palang serial killer si Marco. Taktika na ng binata na akitin ng mga babae sa kanyang kagwapuhan. At kapag nakuha niya ang loob ng mga babae, ay sa kanya papatayin sa kubo gamit ang martilyo. Hanggang ngayon, malaya pa rin ang serial killer na yon. At habang malaya siya, habang buhay pa rin nakakulong sa takot ang survivor na si Bianca. Wakas. Bahay kubo kahit munti. Nakatira sa isang munting kubo ang mag-asawang Clarice at Emil. Kasama nila ang 5 taong gulang nilang anak. Simple lang ang buhay ng kanilang pamilya. Masaya naman kahit sakto lang yung kinikita ni Emil mula sa pagtitinda ng buko. Pero biglang nagbago ang takbo ng kanilang buhay mula nang mag-iba ang ugali ni Emil. Tumahimik ka nga, Andoy! Ang ingay mo! Kanina ka pa kanta ng kanta, natutulog ako eh! Sigaw ni Emil sa kanilang anak. Paulit-ulit kasing kinakanta ng bata ang bahay kubo na narinig niya lang sa mga bata sa paaralan. Ano ba naman, Emil? Hayaan mo na. Bata lang yan eh. Pabayaan mong matutunan niya ang kantang yan. Alam mo naman na di natin siya mapag-aral. Buti nga, narinig niya ang kantang yan eh. Katwiran naman ni Clarice. Lumapit naman ng batang si Andoy sa kanya at tila ba gusto nang umiyak. Huwag mo nang pag-aralin yan. Gagastos pa tayo dyan. Ang ituro mo sa kanya kung paano kumita ng pera. Aaral-aral pa. Sayang lang sa oras. Ganun din naman. Mukha pa naman tangay ang batang yan. Sabi ni Emil. Emil, naririnig ka ng bata. Bakit ka ba ganyan sa kanya? Hindi ka naman dating kanyan sa anak mo ah. Buwelta pa ng babae. Hindi na nagsalita pa si Emil. Nakangiti lang ito sa lapag habang mabilis na hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Isang gabi, nang umuwi si Clarice sa kanilang kubo, narinig na niyang umiiyak ang anak niyang si Andoy. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nakita niyang duguan ang katawan ng bata. Emil, anong ginawa mo? Tanong niya sa asawang nanlilisik ang mata. Nakakakilabot ang ngiti nito na parabang handa ng pumatay ng tao. Kantahin mo ng maayos ang bahay kubo na yan ha. Kapag nagkamali ka ulit, papatayin ko na itong nanay mo. Wika ni Emil at saka hinila sa buhok si Clarice. Anak, takbo sa labas. Humingi ka ng tulong. Dali! Mabilis na lumabas ng bahay ang bata.
Habang si Clarice naman pinagsususuntok sa muka at pinagtatadyakan. Hindi siya tinigilan ni Emil hanggat hindi niya kinakanta ang Bahay Kubo. Hindi maintindihan ni Clarice kung ano bang meron sa kantang yun. Nagagalit siya lalo kapag may mali sa kanta. Noong mga oras na yon, alam niya na hindi si Emil ang nananakit sa kanya. Nakita niya sa mga mata ng asawa na parang may ibang gumagamit ng kanyang katawan. Kanta! Papatayin kita kapag hindi mo nakanta ng maayos yan! Simulan mo na! Sabi ni Emil habang nakapaibabaw siya sa babae. Duguan ng labi at putok ang kilay ni Clarice. Pero sinunod na lang niya ang utos ni Emil. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon. Nakatikim ng malakas na suntok ang babae dahil sa nawawalang liriko ng kanta. Umuntog pa ang ulo nito sa sahig. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil sa hilo. Ang huli na lang niyang nakita ay kulay itim na ang lahat ng mata ng asawang si Emil. Nang dumilat siya, ay nasa pangangalaga na sila ng barangay. Ang sabi ng mga tanod na nag-rescue sa kanya, nagpatiwakal na si Emil. Pero bago yon ay may iniwan itong sulat. Nakalagay sa sulat na yon na kapag hindi nakanta ni Andoy ng maayos ang Bahay Kubo, babalikan sila ni Emil kahit patay na ito. Nanlumo si Clarice sa mga nangyari dahil hanggang sa huling sandali, hindi niya malaman kung anong nangyari sa kanyang asawa. Ito ba ay lulong sa droga o sadyang may nilalang na pumasok sa katawan niya? Wakas. Hello my loves! Shoutout po sa mga nag-comment sa ating Komadrona Horror Stories. Hello po kina Dimples Yumi, Tess Watanabe, Victor Tikala, Aisha Sulaiman, Changmi Park, Che Medina 15, Orven, Norvin Sadia, Gary Tingson, Carmi Kayabyab, and Lourdes de Jesus. Bale, ito lang po yung mga naabutan ko sa ngayon habang binabasa ko po yung mga comments ninyo kasi baka po may magtaka kung bakit may mga hindi napasama sa ating shoutout. Bale, ngayon pong 3:27 PM, sila po yung mga naabutan kong comments sa ating Komadrona Horror Stories. Hello po sa inyo at maraming salamat po sa lagi nyong pagsubaybay at pakikinig dito sa ating Pamela Clamil channel. Yun lamang po my loves at hanggang sa muli po. Bye-bye!